Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Sabi nila, kung ano ang nangyari sa Vegas, nananatili sa Vegas. Pero ang sa akin, hindi. Bumalik ako na may dalang marriage certificate na pangalan ng isang estranghero ang nakasulat. Isang singsing na mas mahal pa sa pagmamahal na ibinigay ng mga magulang ko sa akin at isang anak na ang ama ay hindi ko kailanman nakita, nakilala o naalala. Nagpunta ako sa Vegas para sa isang racing competition. Nanalo ako, nagdiwang ako, at sa pagitan ng tagumpay na iyon at ng pagsikat ng araw, tuluyan nang nagbago ang buhay ko. Sa loob ng 6 na taon, nabuhay ako sa mga kahihiyan ng isang padalos-dalos na gabi. Nagtayo ako ng isang negosyo, pinalaki ko ang anak ko, at hinanap ko ang lalaking nagpabago sa buhay ko nang hindi niya man lang nalalaman. Saka ako tila pinagtawanan ng tadhana. Ang kapatid ko, pinakasalan ng ex-fiancé ko, ang lalaking nakatakda sa akin, bata pa lang kami. Ang lalaking dapat sana ay dahilan kung bakit ako magiging si Mrs. Velez. Ang lalaking may dala ng pangalan ng pamilya ko ngayon at kamukhang kamukha ng anak ko. Sa tuwing malapit ako sa kanya, tila lalong sumisiksik ang nakaraan. Ang bawat tingin ay parang isang tanong na kinatatakutan kong itanong. Hindi ko siya dapat pinapansin. Hindi ko dapat siya pinaparamdaman. Asawa siya ng kapatid ko, ngunit may mga sekretong pilit na bumabalik kahit ibaon. Dahil ang katotohanan tungkol sa Vegas ay wala lang sa singsing na nasa daliri ko o sa anak na karga ko. Nakatayo ito mismo sa harapan ko. At kapag tuluyan na itong nabunyag, hindi lang nito wawasakin ng isang kasal. Tutupukin nito ang isang buong imperyo. Nakatayo ako sa pinakamadilim na sulok ng marangyang reception hall. Pilit na pinapakalma ang mabilis at masakit na tibok ng aking puso. Sa paligid ko, umaalingaw-ngaw ang tunog ng mga mamahaling baso ng champagne, ang mariringal na tawanan ng high society at ang mabagal na tunog ng violin. Ngunit para sa akin, ang buong paligid ay mistulang isang malaking entablado ng aking sariling parusa. Sa gitna ng dance floor, sa ilalim ng nagniningning na crystal chandelier, masayang sumasayaw ang kapatid kong si Cassandra. Mukha siyang prinsesa sa kanyang puting gown. At ang lalaking may-ari ng mga bisig na nakapulupad sa kanya, walang iba kundi si Ethan Velez, ang ex-fiancé ko. Ang lalaking nakatakda sa akin bata pa lang kami. Ang lalaking dapat sana ay dahilan kung bakit ako magiging si Mrs. Velez ngayon kung hindi ko lang tinakbuhan ng responsibilidad 6 na taon na ang nakakaraan matapos ang isang magulong gabi sa Vegas. Mama, bakit po kamukha ko si Tito Ethan? Napatigil ang ikot ng mundo ko sa bulong na iyon. Napatingin ako sa ibaba. Ang 6 na taong gulang kong anak na si Liam ay nakatingala sa akin. Hawak ang laylayan ng aking gown, habang ang isa niyang maliit na kamay ay nakaturo sa lalaking nasa gitna ng entablado. Dahan-dahan kong ibinalik ang tingin ko kay Ethan. Ang matangos na ilong, ang mapapungay ngunit matatalas na mata, ang hubog ng panga, at ang malamig ngunit dominanteng aura. Ang mukhang pagmamay-ari rin ng anak ko. Pakiramdam ko ay biglang uminit ang aking pitaka. Sa loob niyon ay nakatago ang isang marriage certificate mula sa Vegas na may pangalang estranghero at ang isang gintong singsing na mas mahal pa sa buhay ko. Hindi maaari. Imposible. Paano naging si Ethan ang estrangherong nakasama ko sa dilim? Paano naging siya ang ama ng anak ko? Nagtama ang mga paningin namin ni Ethan mula sa malayo. Sa loob ng 6 na taon, nabuhay ako sa kahihiyan ng isang padalos-dalos na gabi. Ngunit sa sandaling magtagpo ang aming mga mata, alam kong hindi lang isang kasal ang wawasakin ng katotohanan ito. Tutupukin ito ang buong imperyo ng pamilya Velez. Liam, anak, huwag mong sasabihin yan kahit kanino ha. Maglaro ka muna doon sa may chocolate fountain. Bulong ko sa aking anak. Habang pilit kong itinatago ang panginginig ng aking boses, hinalikan ko siya sa noo bago siya mabilis na tumakbo palayo.
Nang mali akong tumingin sa dance floor, wala na roon si Ethan. Maging si Cassandra ay abala na sa pakikipag-usap sa mga mayayamang bisita. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay nasasakal ako sa loob ng bulwagan. Kailangan ko ng hangin. Naglakad ako palabas patungo sa malawak at madilim na balkonahe ng hotel. Malamig ang hangin ng gabi. Tanging ang liwanag ng buwan at mga ilaw ng syudad sa ibabaan nagbibigay ng buhay sa paligid. Humawak ako sa malamig na rehas at pumikit. Pilit na itinutulak pabalik ang mga alaala na Vegas. Bumalik ka. Isang madilim, malamig, at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Mabilis akong lumigon. Nakatayo roon si Ethan, may hawak na baso ng alak at dahan-dahan naglalakad patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay mariing nakatitig sa akin, parang isang maninila na sa wakas ay nahanap ang kanyang biktima pagkatapos ng 6 na taon. Kasal ng kapatid ko, Ethan. Siyempre darating ako. Sagot ko. Pilit na pinatigas ang aking boses upang hindi niya mapansin na nagwawala ang puso ko sa kaba. Huminto siya sa mismong harapan ko. Sapat na malapit para maamoy ko ang pamilyar niyang pabango. Ang amoy na mamahaling tabako at mint. Ang amoy na 6 na taon kong sinusubukang kalimutan. 6 na taon, Avery. Mariin niyang sabi. Bakas ang panginginig ng galit sa kanyang boses. Bigla kang naglaho na parang bula. Bago ang kasal natin, iniwan mo ko na walang paliwanag. At ngayon, babalik ka na may dalang bata? Wala kang pakialam sa buhay ko, Ethan. Kasal ka na sa kapatid ko. Si Cassandra na ang asawa mo. Depensa ko, sabay hakbang pabalik. Ngunit mabilis niyang hinawakan ang aking braso. Sa sandaling lumapat ang kanyang palad sa balat ko, parang may kuryenteng gumapang sa buong katawan ko. Isang pamilyar na sensasyon. Ang eksaktong pakiramdam ko noong gabi sa Vegas, sa loob ng marayang hotel room kung saan ang tanging gabay ko lang ay ang hawak ng isang lalaki sa dilim. Huwag mo akong utuin, Avery. Galit na bulong ni Ethan, lalong humigpig na ng hawak niya sa braso ko, ngunit may kasamang pag-iingat. Nakita ko ang bata. Tiningnan ko siya. Kamukha ko siya. Sinong ama ng anak ko? Anak mo? Napatitig ako sa kanya mga mata. Ang bawat tingin niya ay isang tanong na kinatatakutan kong sagutin. Kung sasabihin ko ang katotohanan, wawasakin ko ang pamilya ko. Ngunit kung magsisinungaling ako, alam kong hindi ako tatantanan ng lalaking ito. Bitawan mo ko, Ethan. Pabalasik kong bawi sa aking braso. Wala kang karapatang tanungin ako tungkol sa anak ko. Hindi ko na hinintay ang susunod niyang sasabihin. Mabilis akong tumalikod at pumasok muli sa bulwagan. Hinanap ko agad si Liam. Binuhat siya. At kahit walang pamamaalam sa aking mga magulang o kay Cassandra, mabilis kaming umalis sa pagtitipon. Buong biyahe, pauwi sa aming simpleng bahay ay tahimik lang ako, habang si Liam naman ay nakatulog na sa backseat dahil sa pagod. Pagkarating sa bahay, matapos kong maihiga si Liam sa kanyang kama, nagtungo ako sa aking silid. Nilapitan ko ang pinakailalim ng aking aparador at kinuha ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Isang kahon na naglalaman ng mga sekretong 6 na taon kong itinago, binaliwala at kinatakutan. Nanginig ang aking mga daliri nang buksan ko ito. Nilabas ko ang isang lukot, ngunit maayos na nakatagong dokumento, ang aking marriage certificate mula sa Vegas. Ito ang papel na nagpapatunay na hindi ako isang dalaga. Kasal ako, pero sa isang estranghero. Dahan-dahan kong binasa ang pangalan na nakasulat sa ilalim ng groom. Alexander E. Velez. Alexander? Bulong ko sa hangin. Noong gabing nakuha ko ang papel na ito, masyadong magulo ang isip ko. Lasing ako, natataranta, at ang tanging alam ko lamang ay kailangan kong takbuhan ang pananagutan ko kay Ethan sa Pilipinas, kaya ako nagpunta ng Vegas. Akala ko noon, nagkataon lang na Velez din ang apelyido ng lalaki. O kaya naman, sa sobrang kalasingan ko, baka ang letrang E ay nangangahulugang Ethan at nagkamali lang ako nabasa sa unang pangalan. Kinuha ko rin ng singsing na kasama sa loob ng kahon. Isang naglalakihang diamante na nakaselyo sa mamahaling ginto. Isang singsing na mas mahal pa sa pagmamahal na ibinigay sa akin ng sarili kong mga magulang. Mga magulang na mas pumili ni Cassandra dahil siya ang masunurin, habang ako ang rebelding anak na nahuhumaling sa karera ng kotse. Sari-saring alaala ang biglang sumampal sa isip ko. Ang gabi matapos kong manalo sa Vegas Underground Racing Championship, ang hiyawan ng mga tao, ang alak,
ang pagdiriwang. At sa pagitan ng tagumpay na iyon at ng pagsikat ng araw, may isang lalaking humila sa akin sa dilim ng isang VIP suite. Naaalala ko ang mababang boses na bumulong sa aking tainga. You are mine tonight, Razor. Naaalala ko ang init ng kanyang katawan, ang higpit ng kanyang yakap, at ang halik na nagpabago sa takbo ng buhay ko. Ngunit bakit hindi ko maalala ang mukha niya? At bakit ang amoy, ang boses, at ang hawak ni Ethan sa balkonahe kanina ay eksaktong katulad ng lalaking iyon? Humawak ako sa aking ulo. Unti-unting nilalamon ng takot. Kung si Ethan ang lalaki sa Vegas, bakit ibang pangalan ang nakasulat sa kasal namin? Upang tuluyang takasan na nagbabadi ang gulo, ibinuhos ko ang buong oras ko sa aking negosyo, ang Apex Performance, isang luxury car repair and tuning shop na itinayo ko mula sa sarili kong dugot pawis pagka-uwi ko mula sa Amerika. Dito, ako ang boss. Dito, hawak ko ang manibela ng buhay ko. Ang ingay ng mga makina at amoy ng langis ang nagsisilbing kanlungan ko laban sa mga multo ng aking nakaraan. Ngunit tila paboritong laruan ng tadhana ang aking tahimik na buhay. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng makina ng isang vintage Porsche, isang dumadagundong na tunog ng V8 engine ang umalingaw-ngaw sa labas ng shop. Isang makintab at napakagandang matte black McLaren sports car ang pumasok sa aking garahe. Lahat ng mekaniko ko ay napatigil sa pagtatrabaho at napanganga. Bumukas ang scissor doors ng sasakyan. Isang pares na mamahaling leather shoes ang unang lumapat sa sahig. Kasunod ang pagtayo ng isang lalaking nakasuot ng navy blue na business suit. Si Ethan Velas. Mabilis kong ibinaba ang hawak kong wrench at pinunasan ng aking mga kamay na may mansya ng langis. Anong ginagawa mo rito, Ethan? Kung naghahanap ka na mapag-aaksayan ng oras, wala ka sa tamang lugar. Asik ko sa kanya habang papalapit siya, ngunit hindi siya natinag. Tiningnan niya ang buong paligid ng shop bago ibinalik ang kanyang matatalas na mata sa akin. Isang nakakalokong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ako naparito para mag-aksaya ng oras, Avery. Naparito ako bilang bago may-ari ng kalahati ng lupang kinatitirikan ng shop mo. Seryoso, ngunit mayabang niyang saad. Sabay abot ng isang may kapal na folder mula sa kanyang sekretary. At bilang bagong major investor ng Apex Performance, nalaglag ang puso ko. Ang lupaing inuupahan ko ay matagal nang ibinebenta na may-ari, ngunit hindi ko akalaing ang korporasyon ng mga Veles ay makakabili nito. Bakit mo ba ito ginagawa? Nanginginig kong tanong. Kasal ka na kay Cassandra. Bakit hindi mo nilang ako iwan sa katahimikan? Huminga siya ng malalim at humakbang ng mas malapit. Sobrang lapit. Nararamdaman ko muli ang init ng kanyang katawan. Dahan-dahan niyang inabot ang aking mukha at gamit ang kanyang hinlalaki. Pinunasan niya ang kaunting mantsa na langit sa aking pisngi. Ang hawak niya ay marahan, ngunit puno na naglalagablab na emosyon. Gusto kong ikaw mismo ang humawak at mag-tune ng sasakyan ko, Avery. Katulad ng paghawak mo sa buhay ko at sistema ko. 6 na taon na ang nakakaraan. Pulong niya, habang ang kanyang tingin ay bumaba sa aking mga labi. Kailangan na negosyo mo ang pera ko para hindi ka mapasara. At kailangan ko ang presensya mo. Dahil hanggat hindi mo sinasabi sa akin ng totoo, hindi ako titigil. Alam kong isang malaking padibong ito. Ang tanggapin ng alok niya ay parang pagpayag na sunugin ang sarili kong mga pakpak. Ngunit kung tatanggihan ko siya, mawawala ng kabuhayan ng mga tauhan ko at mawawala ang tanging bagay na nagpapakain sa anak ko. Napakapit ako na mahigpit sa aking gilid. Nagsisimula pa lang ang laro at mukhang talo na agad ako. Hindi naging bulag si Cassandra bilang bagong asawa ni Ethan. Mabilis na napansin ang madalas sa pagkawala ng lalaki sa kanilang mansyon at ang marangyang sports car nito na palaging nakaparada sa tapat ng aking shop para sa isang babaeng sanay na nakukuha lahat ng gusto niya. Ang presensya ko sa buhay ng asawa niya ay isang malaking banta. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa aking opisina, nakarinig ako ng malalakas na yabag ng takong at sigawan sa labas. Umalis kayo sa harapan ko, mga hampas lupa. Paglabas ko, nakita ko si Cassandra na galit na galit. Pinalayas niya ang aking mekaniko na sinusubukan lang siyang pigilan. Na makita niya ako, lalong nag-apoy ang kanyang mga mata. Humakbang siya palapit at walang babala niyang isinara ng malakas ang pinto ng aking opisina para kaming dalawa lang ang magkaharap. Avery, sagaw niya. Nanginginig ang buong katawan habang ang kanyang mga mata ay nagbabadi ang umagos ang luha ng galit at selos. Ano ba talagang balak mo?
Iniwan mo si Ethan 6 na taon na nakakaraan. Tumakbo ka. Ngayong kasal na kami. Ngayong akin na siya. Bakit bumalik ka pa? Huminga ako na malalim. Pilit na pinapanatili ang aking kalmado kahit na nasasaktan ako sa mga paratang niya. Cassandra, negosyo ang pinupunta ng asawa mo rito. Siya ang bumili ng lupang ito. Hindi ko siya pinilit. Huwag mo kong utuhin, ate. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang taon, tinawag niya akong ate. Ngunit walang pagmamahal doon, puro puot. Nakikita ko kung paano kanya tignan. Nakikita ko kung paano siya natitigilan kapag nababanggit ang pangalan mo. Akin na si Ethan ngayon. Akin ang pambilyang ito. Humakbang ako palapit sa kanya. Ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Ang hindi alam ni Cassandra, hindi ko inaagaw si Ethan. Ang katotohanan ay mas malala pa roon. Si Ethan ang pilit na gumigiba sa pader na itinayo ko. At mas masakit isipin na habang ipinaglalaban niya ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking iyon ay ang mismong estrangherong nakasama ko sa Vegas, ang tunay na ama ng anak ko. Wala akong interes sa asawa mo, Cassandra. Palamig kong sabi, kahit na sa loob-loob ko ay nadudurog ako. Kaya pakiusap, pagsabihan mo ang asawa mo na wag nang lalapit sa akin. Sinisigurado ko sa iyo, Avery. Banta niya habang pinapahid ang kanyang luha bago buksan ang pinto. Kapag nalaman ko may ginagawa kayong kalokohan sa likod ko, hindi ko kayo mapapatawad, lalong-lalo na ang anak mo. Nang umalis at Cassandra, napasandal ako sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang selos ng kapatid ko ay parang mitya ng isang bomba. Kaunti na lang, sasabog na ang lihim ng Vegas at kapag nangyari yon, walang sino man sa amin na maiisipang ligtas. Ang mga banta ni Cassandra at ang lumalalang presensya ni Ethan ay unti-unti nang sumasakal sa akin. Hindi ko na kaya mabuhay sa gitna ng mga hinala. Kung si Ethan nga ang ama ni Liam, kailangan kong malaman ng may kasiguraduhan upang mapaghandaan ko ang bagyong darating. Ngunit kung hindi, matatapos na ang multong ito na 6 na taon nang humahabol sa akin. Ang pagkakataon ay dumating kinabukasan. Pumasok muli si Ethan sa shop ko para sa update ng kanyang McLaren. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa head mekaniko, dahan-dahan ako lumapit sa kanyang mamahaling trench coat na nakasabit sa aking opisina. Nanginginig ang aking mga kamay. Gamit ang isang sipit, maingat kong kinuha ang ilang hibla ng buhok na naiwan sa kwelyo ng kanyang coat. Agad ko itong isinilid sa isang maliit na plastic zip bag. Pag-uwi ko ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Liam, kumuha rin ako ng sample mula sa aking anak gamit ang isang cotton swab. Kinabukasan, personal kong dinala ang mga sample sa isang pribado at tanyag na DNA testing clinic sa labas ng lungsod, isang lugar kung saan walang makakakilala sa akin o sa pamilya Velas. Maghihintay po kayo ng 3 araw para sa resulta, Miss Velas, saad ng doktor. Ang 3 araw na iyon ay tila naging 3 taon ng paghihirap. Bawat patak ng oras ay parang hudyat ng nalalapit kong hatol. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog na maayos, at sa tuwing titingnan ko si Liam, nakikita ko ang mga mata ni Ethan na nakatitig din sa akin. Sa ikatlong gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa shop at pilit na nililibang ang aking sarili, biglang dinaluhog ng panginginig ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Ngunit alam ng puso ko kung kanino galing. Magkita tayo sa lumang racing truck sa may Bangpang. Ngayong gabi, huwag mo isasama si Liam. Kung hindi ka darating, ako ang pupunta sa bahay mo. Ethan. Napatingin ako sa labas ng bintana. Madilim ang gabi at nagsisimula ng pumatak ang ampon. Alam ko mapanganib ang makipagkita sa kanya sa isang liblib na lugar. Ngunit mas mapanganib kung hahayaan ko siyang lumapit mula sa aking tahanan. Hinawakan ko ang aking susi ng kotse at huminga ng malalim. Oras na para harapin ang pintig ng nakaraan. Ang lumang racing truck sa may Pangpang ay tahimik, nilalamon ng dilim. At tangi ang tunog ng mga alon na humahampas sa mga bato ang maririnig. Dito kami madalas mag-ensayo ni Ethan. 6 na taon na ang nakakaraan. Noong mga panahon na pangarap pa lang ang karera at hindi pa kami pinaglalapit ang mga kasunduan ng aming mga magulang. Ipinarka ko ang aking sasakyan sa tabi ng kanya makintab na McLaren. Patay ang mga ilaw niyon. Ngunit sa loob ay nakita ko ang liwanag ng kanyang sigarilyo. Pagkababa ko, bumukas din ang pinto ng kanyang sasakyan. Naglakad siya patungo sa akin. Hinahayaan ang ampon na pumapatak sa kanyang muka. Dumating ka, saad niya.
Ang kanyang boses ay mas mababa pa sa bulong ng hangin sa gabi. Ano ba talagang kailangan mo, Ethan? Tapos na ang 3 araw na palugit mo sa shop ko. Sabihin mo na ang gusto mo. Dahil kailangan ko ng balikan ng anak ko. Pagmamatigas ko. Pilit na itinatago ang katotohanan, bukas ko na makukuha ang resulta ng DNA test. Huminto siya sa mismong harapan ko. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, kitang-kita ko ang tindi ng emosyon sa kanyang mga mata. May galit, may sakit, at may pangungulilang kayang magsunog ng kahit ano. Bakit ka tumakbo sa Vegas, Avery? Pilit na hinawakan ni Ethan ang aking magkabilang balikat. Hindi marahas, ngunit sapat ang higpit para hindi ako makawala. Alam mo bang hinanap kita? Alam mo bang muntik na ako mabaliw na umalaman kung umalis ka ng bansa ng walang pasabi? Habang ako'y naghahanda para sa kasal nating dalawa? May asawa ka na ngayon, Ethan. Si Cassandra, ang kapatid ko ang pinakasalan mo. Sigaw ko, kasabay ng pag-araw sa aking mga luha na kanina ko pa pinipigilan. Huli na ang lahat para sa mga tanong na yan. Hindi huli ang lahat dahil nakikita ko ang sarili ko sa anak mo. Pulyaw niya pabalik habang nanginginig ang kanyang mga labi. Pag mo kong gawing gagog, Avery. Ang gabi sa Vegas, nandoon ako. Alam kong nandoon ka rin. Napatigil ako sa paghinga. Bago pa man magawang itanggi ang sinabi niya, hinilan niya ako paitaas. Hindi ko na nagawang matapos ang aking sasabihin dahil pabilis na sinakop ang aking mga labi. Ito ay isang halik na hindi ko mapangalanan. Puno ng 6 na taong galit, pagtitiis, at pag-ibig na pilit naming ibinaon sa limot. Ngunit mas lalo lang nag-alag. Ang init ng kanyang katawan sa kabila ng malamig na ambon ay tila sumisira sa natitira kong katinuan. Para kaming dalawang sasakyan na nagbabanggaan sa gitna ng karerahan. Walang gustong umurong, walang gustong sumuko. Kahit alam na naming dalawa na sa dulo ng gabing ito, tuluyan naming wawasakin ang buhay ng mga taong nakapaligid sa amin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ang labi ko ay tila natatamaan pa rin ng init ng halik ni Ethan at ang kanyang mga huling salita ay paulit-ulit na umuugong sa aking isipan. Kung nandoon siya sa Vegas, paanong nangyari ang lahat ng ito? Kinaumagahan, maaga akong nagtungo sa pribadong klinika. Halos hindi ako makahinga habang inaabot sa akin ng sekretarya ang isang puting sobre na may selyo ng confidential. Pagkabayad ko, hindi ko na hinintay na makauwi. Pumasok ako sa loob ng aking kotse. Nilak ang mga pinto at doon sa gitna ng katahimikan ng parking lot, nanginginig kong binuksan ng sobre. Inilabas ko ang papel. Nilaktawan ko ang mga medical na termino at agad na hinanap ang pinakailalim na bahagi kung saan nakasulat ang pinal na konklusyon. Paternity Index, 99.99%. The alleged father cannot be excluded as the biological father of the child, Liam Velez. Nanghina ang aking mga tuhod kahit na nakaupo ako. Nabitawan ko ang papel sa aking kandungan habang ang mga luhay ko ay unti-unting pumata. Si Ethan nga. Si Ethan ang estranghero sa Vegas. Siya ang lalaki na kasama ko sa dilim. Ang lalaki nagsuot sa akin ng singsing at siya ang tunay na ama ni Liam. Ngunit habang umiiyak ako sa halo-halong takot at kaluwagan, isang malaking palaisipan ang biglang sumampal sa akin. Kinuha ko mula sa aking pitaka ang kopya ng aking marriage certificate mula sa Vegas at itinabi ito sa DNA result. Kung si Ethan ang biological father ni Liam, paanong ang pangalang nakalagay sa aking marriage certificate bilang asawa ko ay Alexander E. Velez? Alam ng buong pamilya ko at ng buong alta, lipunan, na ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Velez ay si Ethan. Walang Alexander sa buhay niya sa kilala ng publiko. Sino si Alexander? Bakit ginamit ng ama ng anak ko ang pangalang iyon sa Vegas? Tinignan ko ang aking sarili sa rearview mirror. Ang mga mata ko ay namumula. Ngunit ang takot ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Hawak ko na ang katotohanan sa isang papel. Ngunit ang mas malalim na lihim sa likod ng pangalang Velez ang kailangan kong hukayin. Bago pa man ako tuluyang lamunin ng imperyong kinabibilangan nila, ang hawak kong DNA result at ang marriage certificate ay parang dalawang magkaibang piraso ng puzzle na hindi magkatugma. Kung si Ethan ang makahanap ng sagot, ginamit ko ang aking mga koneksyon sa mundo ng underground racing, ang mundong kilala sa pagtatago ng mga sekreto ng mayayaman. Isang matandang mekaniko na matagal na nagsisilbi sa pamilya Velez ang palihim kong kinausap sa isang liblib na kainan. Doon ko natuklasan ang katotohanang matagal nang ibinaon ng kanilang pamilya sa limot. May kambal si Ethan. Avery,
Bulong ng matanda habang patingin-tingin sa paligid. Si Alexander E. Velez, siya ang panganay, ang paborito ng kanilang ama dahil masunurin ito, habang si Ethan naman ang rebeldeng katulad mo na humaling sa karera ng kotse. Napatigil ako sa pag-inom ng tubig. Kakambal? Bakit walang nakakaalam nito? 5 taon na nakakaraan ng ideklara ng pamilya na pumanaw si Alexander sa isang malubhang sakit sa ibang bansa, pagpapatuloy ng matanda. Ngunit ang totoo, bago pa man ang gabi mo sa Vegas, 6 na taon na ang nakakaraan. Nasa coma na si Alexander dahil sa isang aksidente. At ang gumagamit ng pangalan niya sa mga iligal na karera sa Amerika upang hindi masira ang reputasyon ng pamilya, walang iba kundi si Ethan. Parang may sumabog na bomba sa utak ko. Kaya pala, noong gabing nandoon ako sa Vegas, si Ethan ay nagpanggap bilang si Alexander upang protektahan ang kanyang pangalan bilang tagapagmana ng Velez Empire. Nakipagkarera siya gamit ang pagkakakilanlan ng kanyang nakaratay na kakambal. At nang pakasalan niya ako sa isang lasing at padalos-dalos na gabi, ang pangalan ng kanyang kakambal ang idinikta niya sa mga dokumento. Nang hina ako ngunit kasabay niyon ay ang matinding galit. Ginamit niya ang ibang pangalan para protektahan ang sarili niya, habang ako ay iniwan niya mag-isa na may dalang marriage certificate ng isang lalaking hindi ko kilala at isang anak na tinawag na lahat na bunga ng isang pagkakamali. Tinignan ko ang aking kama kung saan mahimbing na natutulog si Liam. Ang lalaking pinakasalan ng kapatid ko ay hindi lang basta ex-fiancé ko. Siya ang lalaking legal kong asawa bago pa man niya isuot ang singsing sa daliri ni Cassandra. Kung illegal ang pagkakakilanlang ginamit niya, ibig sabihin ang kasal nila ni Cassandra noon at ngayon ang walang silbi. Humigpit ang hawak ko sa aking mga dokumento. May hawak akong ebidensya na kaya magpabagsak sa pinakamayamang pamilya sa bansa at hindi ko na ito itatago pa. Ang marangyang VIP dining hall ng isang 5 bilyang hotel ay nababalutan ng karangyaan. Ginto ang mga kubyertos, mamahali ng alak, at nakaupo sa mahabang mesa ang 2 pinakamakapangyarihang pamilya sa industriya, ang mga magulang ko at ang pamilya Velez. Ito ang gabing inihanda para sa anibersaryo ng Velez Empire at bilang pasasalamat sa muling pagbabalik ng negosyo ng aking pamilya dahil sa kasal ni na Cassandra at Ethan. Sa tabi ni Ethan, nakaupo si Cassandra na may malawak ng ngiti. Suot ang isang mamahaling diamanteng kwintas. Habang si Ethan naman ay formal na nakaupo. Pagamat napansin ko ang madalas niyang pagtingin sa pinto, parang may hinahanap. Hindi niya kailangan maghintay ng matagal. Bumukas ang pinto ng bulwagan. Pumasok ako na nakasuot ng isang simpleng itim na gown. Hawak ko sa aking kanang kamay ang isang itim na folder. Ang lahat ay napatigil sa pagsubok, lalo na ang aking ina na agad na kumunot ang noo. Avery, anong ginagawa mo rito? Hindi ka kabilang sa hapunang ito. Masungit na sabi ng aking ina habang patingin-tingin sa mga magulang ni Ethan. Halatang nahihiya sa aking presensya bilang rebeldeng anak. Ate, bakit ka ba nanggugulo rito? Galit na ring tumayo si Cassandra habang si Ethan naman ay dahan-dahang tumayo. Mariing nakatitig sa folder na hawak ko. Hindi ko sila pinansin. Naglakad ako ng diretso patungo sa gitna ng mesa. Sa tapat mismo ni na Ethan at Cassandra, tinignan ko si Ethan ng diretso sa mata. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Naparito ako para maghatid ng regalo para sa anibersaryo ng Velez Empire. Malamig kong saad. Avery, umalis ka na kung ayaw mong ipakaligtad kita sa mga bouncer. Banta ng aking ama. Ngunit bago pa man siya makatawag ng seguridad, binuksan ko ang folder at marahas kong inilapag ang mga papel sa ibabaw ng lamesa. Sa tapat mismo ng plato ng ama ni Ethan, isang marriage certificate mula sa Vegas at isang DNA test result. Ano ito? Tanong ng ama ni Ethan habang isinusuot ang kanyang salamin. Ngunit bago pa man niya mabasa ang nakasulat, nagsalita na ako ng malakas, sapat upang marinig na lahat ng Salvador at bisita sa loob ng silid. Ang kasal ni na Cassandra at Ethan ay walang bisa. Deklarasyon ko. Anong kabaliwan yan? Sigaw ni Cassandra habang ang mukha ni Ethan ay tuluyan na nawalan ng kulay. 6 na taon na ang nakakaraan sa Vegas. Pinakasalan ako ng lalaking yan sa ilalim ng pangalang Alexander E. Velez, ang pangalan ng kanyang kakambal na ginagamit niya sa mga iligal na karera. At ang anak ko, si Liam, ay napatunayang 99.9% na anak niya. Pagpapatuloy ko sabay turo kay Ethan. Ethan, o dapat ko bang tawaging Alexander sa papel? Tapos na ang palabas ninyo ng pamilya mo. Kasal ka sa akin bago pa manaling lang ang kapatid ko.
isang nakabibinging katahimikan na namayani sa buong silid bago ito ibinuwag ng isang matinding sigaw ng pag-iyak at galit mula kay Cassandra. Ang baso ng alak ay nabitawan ng ama ni Ethan at sa sandaling iyon, alam ko ang unang pader ng kanilang imperyo ay tuluyan ng gumuho. Ang marangyang VIP dining hall na kanina lang ay puno ng awit ng tagumpay ay biglang naging parang isang malaking libingan. Ang pagbubunyag ng lihim ng Vegas ay hindi lang basta sumira sa hapunan. Ito ay parang isang malakas na lindol na yumanig sa mismong pundasyon ng pamilya Velez at ng aking sariling pamilya. Hindi totoo yan. Sinungaling ka, Avery. Ang historical na sigaw ni Cassandra ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Marahas niyang hinablot ang mga papel sa ibabaw ng lamesa. Ngunit sa bawat segundo bumababa ang kanyang tingin sa selyo ng DNA clinic at sa pamilyar na pirma ni Ethan sa marriage certificate. Unti-unting napapalitan ng labis na katatakutan ang galit sa kanyang muka. Ethan, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Sabihin mo sa akin na nag-imbento lang si ate. Ngunit hindi sumagot si Ethan. Nanatili siyang nakatayo. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang kilid at ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa akin. Hindi ng galit, kundi ng isang lalaking sa wakas ay nahubaran ng balat kayo. Ang kanyang katahimikan ng pinakamalakas na pag-amin. Diyos ko, Ethan! Ano tong ginawa mo? Nanginginig ang boses na sulyap ng kanyang ama, si Don Roberto Velez, habang hawak ang kanyang dibdib. Ginamit mo ang pangalan ng yumaong kapatid mo sa isang kasalan sa ibang bansa? Alam mo ba kung anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito ay simple lang. Dahil kasal na si Ethan sa akin sa ilalim ng batas, ang barangya at pinag-usapang kasal nila ni Cassandra sa Pilipinas ay automatikong naging walang bisa sa ilalim ng batas. Si Cassandra, na buong buhay niya ipinagmalaki na nakuha ang perpektong lalaki, ay naging isang asawa lamang sa papel na walang halaga. Ikaw, pinalingan ako ng aking ina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Humakbang siya palapit sa akin at walang bawalal niyang itinaas ang kanyang kamay upang sampalin ako. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking pisngi, isang matigas na bisig ang humarang sa kanya. Si Ethan, ginamit niya ang sarili niyang katawan para protektahan ako. Huwag mo siyang hahawakan. Malamig at may banta sa boses ni Ethan habang nakatitig sa aking ina. Ethan, asawa mo ako. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Sigaw ni Cassandra habang ang mga luha niya ay tuluyan ng sumira sa kanyang mamahaling makeup. Avery, sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko. Inggit na inggit ka sa akin kaya mo ito ginagawa. Hindi ako naiinggit sa iyo, Cassandra. Dahan-dahan kong kinuha ang folder mula sa lamesa. Pinapanatili ang aking malamig na aura sa kabila ng panginig ng aking kalamnan. Ipinaglalaban ko ang karapatan ng anak ko. Ang anak na 6 na taon kong pinalaki sa gitna ng kahihiyan habang kayo ay nagpapakasasa sa yaman. Kung may dapat kang sisihin, ang lalaking pinili mong pakasalan ang harapin mo. Hindi na nagtagal ang katahimikan sa loob ng hotel. Isang mabilis na impormasyon na nakalabas sa mga mamamahayag sa labas. Pagbaba ko pa lang sa lobby, sinalubong na ako ng mga naglalakihang flash ng camera at mga mikropono. Ang balita tungkol sa pekeng pagkakakilanlan ng tagapagmana ng Velos Empire ay iligal na kasal at ang nakatagong anak na isang sikat na babaeng racer ay mabilis na kumalat na parang apoy sa social media. Kinabukasan, ang balita ay nasa bawat telebisyon at pahayagan. Ang stock market value ng Velos Empire ay bumagsak sa pinakamababang antas sa kasaysayan nito sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga malalaking investor ay isa-isang nag-urong ng kanilang mga puhunan dahil sa matinding iskandalo ng pamilya. Sa kabilang banda, ang aking mga magulang ay tuluyan na nagpalabas ng opisyal na pahayag. Itinatakwil nila ako bilang anak. Para sa kanila, ako ay isang salot na sumira sa karangalan ng pamilya at nagdulot ng depresyon kay Cassandra. Nakatayo ako sa bintana ng aking shop. Pinapanood ang mga reporter na nag-aabang sa labas. Hawak ko ang aking tasa ng kape. Habang si Liam ay mahimbing na naglalaro sa sala. Walang kinalaman sa bagyong kasalukuyan nagpapatumba sa 2 malalaking imperyo sa bansa. Alam kong wala nang balikan ito. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang gabi ay binalot ng isang napakalakas na bagyo. Ang hampas ng hangin sa mga bintana ng aking bahay ay tila sumasabay sa magulong takbo ng aking isip. Sa telebisyon, walang tigil ang pag-analisa ng mga business anchors sa tuluyang pagdaustos ng Velos Empire sa stock market. Ang mga stocks ng kumpanya ay libreng nahuhulog
At may mga balibalita na rin magsasampa ng kasong sibil at kriminal ang aking pamilya laban kay Ethan dahil sa panloloko. Habang pinapanood ko ang balita, narinig ko ang mahinang katok sa aking pinto. Hindi ito ang karaniwang marahas na katok ng mga reporter o ng mga tauhan ng aking mga magulang. Ito ay mabagal, mabigat, at tila pagod na pagod. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Napatigal ako sa aking kinatatayuan. Nakatayo roon si Ethan sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Wala ang kanyang Mariang McLaren. Tila naglakad lang siya patungo rito. Basang-basa ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay mapupula. Hindi dahil sa galit, kundi sa matinding pagod at puyat. Sa kanyang magkabilang kamay ay may dala siyang 2 malaking maleta. Ethan, bulong ko. Hindi agad ako nakakilos. Maaari ba akong pumasok, Avery? Ang kanyang boses ay nanginginig, malayo sa dominanteng CEO na nakaharap ko ilang araw ang nakalilipas. Umundong ako at tinayaan ko siyang pumasok. Ipinatong niya ang kanyang mga maleta sa gilid at nanatiling nakatayo sa may pintuan. Ayaw niyang madumihan o mabasa ang aking sahig. Kumuha agad ako ng tuyong tuwalya at iniabot ito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Bakit may dala kang mga maleta? Sunod-sunod kong tanong habang pinapanood siyang patuyuin ang kanyang mukha. Dapat ay nasa boardroom ka ng pamilya mo. Dapat ay inaayos mo ang pinsala sa kumpanya ninyo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ethan. Inibinaba niya ang tuwalya at tiningnan ako ng diretso sa mata. Wala na akong kumpanyang babalikan, Avery. At masigit sa lahat, wala na akong pakialam doon. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa akin. Hinayaan ang distansya namin na maglaho. Kaninang hapon, pumirma ako ng isang opisyal na kasunduan. Ipinasa ko ang lahat ng aking shares, ang aking posisyon bilang CEO, at ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa aking ama at kay Cassandra bilang bayad pinsala sa iskandalong ito. Nalaglag ang aking panga. Nababaliw ka na ba? Ipinamigay mo ang buong imperyo mo? Ang kayamanan na pinaghirapan mo ng 6 na taon? Ipinaglaban ko lang ang kumpanyang iyon noon dahil akala ko iyon ang tungkulin ko pagkatapos mawala ang kakambal ko. Pero sa loob ng 6 na taon, nabuhay akong parang patay, Avery. Nanginginig ang kanyang boses at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pag-agos ng luha sa mga mata ng isang makapangyarihang lalaki. Noong gabing iyon sa Vegas, doon nakasama kita. Naramdaman ko kung ano ang totoong mabuhay at na makita ko sa Liam ang anak natin, natanto ko kung ano ang totoong halaga ng buhay ko. Humakbang pa siya ng mas malapit at maingat niyang hinawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay malamig dahil sa ulan, ngunit ang kanyang hawak ay puno ng init at pagsusumamo. Iniwan ko lahat, Avery. Ang pangalang Velez, ang yaman, ang kapangyarihan. Wala akong pake kung mawala ang lahat ng iyon. Handa ako magsimula sa simula. Handa ako maging mekaniko sa shop mo, tagapagluto mo kahit ano. Wag mo lang kaming ipagkait sa akin. Niliyam, pakiusap. Hayaan mo akong maging ama sa anak ko. Hayaan mo akong maging asawa sa iyo sa tamang paraan ngayon. Napatitig ako sa kanya. Ang lalaki nasa harapan ko ngayon ay hindi na ang mapagmataas na tagapagmana ng isang imperyo. Siya ay isang lalaking hubad ng pagkatao. Isang amang sumusuko sa lahat para sa kanyang pamilya. Nadurog ang aking puso sa kanyang mga salita. At sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman ko na hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Ang sumunod na 2 linggo ay nagdala ng pansamantalang katahimikan na tila ba bago ang isang malakas na unos. Si Ethan ay nanatili sa aking tabi. Masakit para sa publiko na makita ang isang dating bilyonaryo na may hawak na ranch, parumihang kamay na langis at masayang tinuturuan si Liam kung paano ayusin ang gulong ng isang laruang kotse sa loob ng aking shop. Ngunit para sa amin, iyon ang pinakamalayang sandali ng aming buhay. Ngunit ang katahimikang iyon ay isang ilusyon lang pala. Sa kabila ng yaman at shares na ibinigay ni Ethan, hindi natanggap ni Cassandra ang pagkatalo, ang mapahiya sa harap ng buong alta, lipunan, at ang iwan ng lalaking binuo ng kanyang mga pangarap ay tuluyan nagpabaliw sa aking kapatid. Isang hapon, umalis ako sandali sa shop upang kumuha ng mga bagong piyesa sa kabilang bayan, habang si Ethan naman ay may pinuntahang legal na usapin tungkol sa pagpapalit ng pangalan ni Liam sa kanyang tunay na apelyido. Ang aking anak ay naiwan sa kanyang paaralan, kung saan may sundo dapat siyang school service. Habang nagmamaneho ako pabalik, biglang tumunog ang aking cellphone. Numero ito ng guro ni Liam. Hello, Miss Avery. Tumatawag lang po ako para masiguro. Pinapasundo niyo po ba si Liam sa tita Cassandra niya?
Kanina pa po kasi sila nakaalis. May emergency daw po, sabi ng tita niya. Parang biglang huminto ang tibok ng puso ko. Nabitawan ko halos sa manibela. Ano? Si Cassandra? Hindi. Wala akong pinahihintulutang sumundo sa anak ko kundi ako lang. Sigaw ko sa telepono habang marahas kong itinatapak ang paa ko sa preno. Agad kong tinawagan si Ethan. Ngunit bago pa man siya sumagot, isang bagong text message ang pumasok sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkabukas ko, isang litrato ang sumalubong sa akin, sa Liam. Nakatali ang kanyang mga kamay sa upuan ng isang sasakyan, natatakot at umiiyak. At sa tabi niya ay ang mukha ni Cassandra. Gulo-gulo ang buhok, nanlilisik ang mga mata at may hawak na patalim. Kasunod niyo rin ang tunog ng patawag ng telepono. Agad ko itong sinagot habang nanginginig ang buong katawan ko sa takot at galit. Cassandra, wag mong sasaktan ng anak ko. Parang awa mo na, kapatid mo ako. Sigaw ko habang umaagos ang luha ko sa aking mga pisngi. Isang nakakakilabot at baliw na tawa ang narinig ko sa kabilang linya. Kapatid, noong inagaw mo sa akin si Ethan, naisip mo ba na kapatid mo ako, Avery? Sinira mo ang buhay ko. Ngayon, kukunin ko kung ano ang pinakamahalaga sa'yo. Nasaan kayo, Cassandra? Pakiusap. Pag-usapan natin to. Pagsusumami ko, ramdam ko ang labis na kawalang pag-asa. Kung gusto mong makita buhay pa ang anak mo, ibalik mo sa akin si Ethan. Magkita tayo sa lumang cliffside racing track sa may dalampasigan ngayong hapon din. At tandaan mo, Avery, kapag nakita ko may kasama kang o kayong pulis, hindi ako magdadalawang isip na ihulog ang sasakyang ito kasama ang anak mo sa bangin. Naputol ang linya. Napasuntok ako sa manibela habang humahagulgol. Ang lumang cliffside racing track, ang lugar kung saan delikado ang bawat kurbada, ang lugar kung saan muntik nang mamatay ang kakambal ni Ethan. Doon kami ipinapatawag ng aking baliw na kapatid. Tinawagan ko muli si Ethan. Ang boses ko ay halos maglaho na sa takot. Ethan, si Liam, nasa kamay siya ni Cassandra. Ang tunog na dumadagundong na makina ng aking race-tuned na sports car ay sumasabay sa marahas sa tibok ng aking puso. Sa tabi ko, nakaupo si Ethan. Ang kanyang mukha ay parang semento sa tigas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa unahan, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa dashboard. Wala kaming dalang pulis. Hindi kami pwedeng sumugal. Ang buhay ng 6 na taong gulang naming anak ang nakataya rito. Mabilis kong kinabig ang manibela sa bawat matarik at mapangarib na kurbada, paakyat sa lumang cliffside racing track. Ang daang ito ay matagal nang isinara ng pamahalaan dahil sa sunod-sunod na aksidente, kung saan sa gilid ay ang matatayog na bato at sa kabilang bahagi naman ay ang malalim na bangin na humahantong sa naglalakihang alon ng dagat. Pagdating namin sa rurok ng burol, agad kong itinatapak ang preno. Umaalingaw ang tunog ng gulong at bubalot ang usok sa paligid. Doon, sa mismong dulo ng bangin, kung saan ang dalawang gulong sa unahan ng isang lumang SUV ay nakalawit na sa hangin. Nakatayo si Cassandra, hawak niya ang isang remote control na konektado sa electronic handbrake ng sasakyan. Sa loob ng SUV, nakita ko si Liam. Nakagapos ito sa upuan. Umiiyak at sumisigaw ng, Mama, Papa, Cassandra, wag! Sigaw ni Ethan habang mabilis kami bumaba ng sasakyan. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay upang ipakita na wala kaming dalang sandata. Nandito na ako. Ako ang gusto mo, di ba? Pakawalan mo si Liam, ako ang kunin mo. Tumingin sa amin sa Cassandra. Gulo-gulo ang kanyang buhok. Sira-sira ang kanyang marangyang damit at ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at labis na sakit. Ethan, akala ko ba ako ang mahal mo? Bakit mo ako ipinalit sa kanya? Bakit mo ako iniwan para sa isang basurang racer at sa anak niyang anak sa labas? Hindi anak sa labas si Liam, Cassandra. Sigaw ko. Pilit na humakbang palapit ngunit agad niyang itinaas ang remote. Huwag kang lalapit, Avery. Banta ni Cassandra habang umiiyak. Isang pindot ko lang sa remote na ito. Bibitaw ang preno ng sasakyang ito at lalamunin ng dagat ang anak mo. Gusto kong maramdaman mo kung paano mawala ng lahat. Gusto kong makita kung paano madurog ang puso mo. Nangiginig ang buong katawan ko. Humarap si Ethan kay Cassandra. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Cassandra, pakiusap. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang nagpanggap sa Vegas. Ako ang lumapit kay Avery. Kung may dapat kang parusahan, ako yon. Bumalik ka sa akin. Iwanan mo lang ang bata. Napatigil si Cassandra. Ang mga salita ni Ethan ay tila nagbigay ng pag-asa sa kanyang baliw na isip. Talaga? Ethan, babalik ka sa akin? Pipiliin mo ako?
Habang abala si Cassandra sa pakikipag-usap kay Ethan, dahan-dahan akong gumagapang sa gilid. Nagtatago sa likod ng mga matataas na damo upang makalapit sa pinto ng SUV kung nasaan si Liam. Ngunit napansin ng hangin ang aking galaw. Umihip ito ng malakas dahilan upang gumalaw ang mga dahon. Nalingat si Cassandra at nakita niya ako. "Sinungaling kayo!" Sigaw ni Cassandra sa galit. "Mamatay kayong lahat!" Pinindot niya ang remote. Umugong ang tunog ng bumitaw na preno ng SUV. Nagsimulang dumausdos at dumausdos ang sasakyan patungo sa malalim na bangin. "Liam!" Hysterical kong sigaw. Habang tumatakbo ako ng buong bilis ngunit mas mabilis si Ethan sa isang iglap. Hindi niya inisip ang sarili niyang kaligtasan. Tumakbo siya patungo sa likod ng SUV. Itinanim ang kanyang mga paa sa lupa at gamit ang kanyang buong lakas at katawan, binuwis niya ang sarili niya upang harangan at pigilan ang pag-abante ng sasakyan sa gilid ng bangin. "Avery, kunin mo si Liam! Bilisan mo!" Sigaw ni Ethan. Namumula ang kanyang buong mukha at nanginginig ang kanyang mga kalamnan habang ang bigat ng sasakyan ay unti-unting tumutulong sa kanya patungo sa kamatayan. Mabilis kong binuksan ang pinto ng SUV. Kinuha ko ang isang cutter sa isang bulsa at mabilis kong hinarot ang tali sa mga kamay ni Liam. "Halika na anak, labas!" Pinuhat ko si Liam palabas at inihagis ko siya sa ligtas na bahagi ng damuhan. Ngunit ang SUV ay tuluyan ng bumigat. Narinig ko ang lagutok ng mga buto ni Ethan. Bago pa man mahulog ang sasakyan, hinila ko ang braso ni Ethan ng buong lakas at sabay kaming gumulong sa lupa. Eksaktong sa sandaling tuluyan nang nahulog ang SUV sa malalim na bangin. Sumasabog sa mga bato sa ibaba. Narinig ko ang tunog ng mga sirena ng pulis sa malayo. Ang aking mga magulang pala tumawag sa kanila. Nang mapansin ang pagkawala ni Cassandra, mabilis na sinalubong ng mga otoridad si Cassandra na tuluyan na napaikot sa lupa. Umiiyak at tumatawa sa kawalan ng katinuan. Niyakap ko na mahigpit si Liam na umiiyak sa takot habang si Ethan naman ay dahan-dahang bumangon. May mga sugat at pasa sa katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig sa amin na may kasamang malalim na pasasalamat. Ang karera para sa buhay ay natapos na at sa pagkakataong ito, nanalo kami. Isang taon na mabilis na lumipas matapos ang trahedya sa Cliffside Racing Track. Ang sugat na nakaraan, bagamat nag-iwan ng mga permanenteng marka sa aming mga katawan at puso, ay unti-unti na naghihilom sa tulong ng panahon. Si Cassandra ay dinala sa isang pribadong pasilidad ng pangkalusugan ng isip upang sumailalim sa matagalang gamutan. Ang aking mga magulang naman, na natupok ng sarili nilang kahihiyan at pagsisisi, ay tuluyan ng lumipad patungong Amerika upang doon na manirahan. Malayo sa mga mata na lipunang dati ay pilit nilang pinagtatakbuhan. Ang malaya at marangyang Velos Empire ay tuluyan na nabuwag at pinili ng ibang mga korporasyon. Ang malaking imperyo na dati ay kinatatakutan kong gigiba sa akin ay naglayo ho na parang usok. Ngunit mula sa mga abon na nakaraang iyon, isang mas mayak ngunit mas matatag na pundasyon ang aming itinayo. Nakatayo ako sa may pintuan ng aking bagong shop, ang Velas and Avery Motorsports. Hindi na ito tulad ng dati na umaasa sa pera ng mga investor. Ngayon, ito ay kilala na bilang isa sa pinakasikat na tuning at racing school sa bansa na binuo namin ni Ethan gamit ang sarili naming pawis. Sa malawak na karirahan sa aming harapan, may isang maliit na kulay pulang go-kart ang mabilis na umiikot. Sa loob niyon ay ang 7 taong gulang naming anak na si Liam. Suot ang kanyang maliit na helmet. Ligtas at masayang-masaya siya nagmamaneho sa ilalim ng init ng araw. Masyadong mabilis ang pagkabing niya sa kaliwa. Isang pamilyar na malalim at mainit na boses ang bumuntong at bumulong sa aking likuran. Naramdaman ko ang pagpulupot ng 2 matitigas na bisig sa aking baywang. Isinandal ko ang aking ulo sa dibdib ni Ethan. Wala na siyang suot na mamahaling suit o leather shoes. Nakasuot siya ngayon ng isang simpleng grain na t-shirt na may kaunting mansya ng grasa sa balikat. Ang kanyang mga kamay ay may mga gasgas mula sa pagtatrabaho sa makina kaninang umaga. Ngunit sa aking mga mata, siya ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Mana sa nanay niya. Nakangiti kong sagot habang hinahawakan ang kanyang mga kamay na nakapulupot sa akin. Dahan-dahang humarap si Ethan sa akin. Kinuha niya ang aking kanang kamay at tinitigan ang aking daliri. Doon ay nakasuot pa rin ang singsing mula sa Vegas. Ang singsing na dati ay tinuturing kong simbolo ng aking kahihiyan. Ngunit sa tabi niyon, mayroon ng kasamang isa pang simpleng singsing na ginto.
Isang singsing na isinuot niya sa akin ilang buwan lang ang nakakaraan sa isang simpleng kasal sa harap ng Diyos at ng aming anak at ng mga totoong kaibigan. Alam mo, panimula ni Ethan habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa aking muka. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat at walang katapusang pagmamahal. Noong gabi sa Vegas, akala ko nakuha ko na ang pinakamalaking tropeyo sa buhay ko noong manalo ko sa pustahan sa karera. Pero nagkamali ako. Bakit? Tanong ko habang nakatitig sa kanyang mga labi. Dahil ang totoong premyo ko ay ang babaeng nakasama ko sa dilim ng gabing iyon. Ang babaeng binalikan ko at ang babaeng kasama ko ngayon para buuin na natitirang bahagi ng buhay ko. Taimtim niyang sabi. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa akin noo, pababa sa aking mga pisngi, hanggang sa magtagpo ang aming mga labi sa isang madamis, payapa at tapat na halik. Wala na ang galit, wala na ang takot, at wala na ang mga lihim. Ang tanging natira na lang ay ang malayang pintig na 2 pusong itinadhana ng isang gabi ng pagkakamali. Papa, Mama, tingnan ninyo po, na perpekto ko ang lap time. Masayang sigaw ni Liam habang tumatakbo patungo sa amin. Hawak ang kanyang helmet at ipinapakita ang timer sa kanyang maliit na relo. Kumalas kami sa yakap at sabay naming sinalubong ang aming anak. Pinuhat siya ni Ethan at magkakasama kaming 3 na naglakad pabalik sa loob ng aming tahanan habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot tanaw. Nag-iiwan ng kulay ginto at pulang liwanag sa langit. Sabi nila, kung ano ang nangyari sa Vegas, nananatili sa Vegas. Pero nagpapasalamat ako na para sa akin, hindi. Dahil kung nanatili ang gabing iyon sa Vegas, hindi ko matatagpuan ang aking anak. Hindi ko matutuklasan ang aking lakas at hindi ko makakasama ang lalaki nagpabago sa buhay ko. Ang lalaki nagdala sa aking tunay at panghabang buhay na tahanan. Ang kwento ng aming pag-ibig ay hindi nagsimula sa isang magandang panaginip, kundi sa isang magulong gabi. Ngunit ito ay nag-iwan ng marka na hindi mabubura ng kahit anong bagyo, ng kahit anong imperyo, at ng kahit anong panahon. Ang ingay ng mga sapatos sa makintab na sahig ng malaking convention hall ay sumasabay sa mahinang tugtog ng musika. Ngayong gabi ang tao ng Philippine National Motorsports Awards sa gitna ng bulwagan. Isang malaking screen na nagpapakita ng mga katangian ng pinakamagagaling na industrialist at racing icons ng bansa. Sa gitna ng mesa, nakaupo ako habang suot ang isang emerald green gown. Sa tabi ko, hawak ang aking kamay sa ilalim ng mesa ay si Ethan. Sa edad na 35, mas lalo siya naging kagalang-galang. Ang kanyang buhok ay may iilang pilak na hibla na mas lalong nagpadagdag sa kanyang seryoso at eleganteng aura. Wala na sa kanya ang galit ng nakaraan. Tanging kapayapaan na lang ang makikita sa kanyang mga mata. At para sa parangal na Motorsport Pioneer of the Year, kilalanin natin ang mag-asawang bumuhay sa pangarap ng mga kabataang Pilipinong racer, Mr. Ethan Velas at Miss Avery Velas. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan. Tumayo kami ni Ethan. Bago kami umakyat sa entablado, naramdaman ko ang pagkila sa aking gown. Ang 12 taong gulang na si Liam, na ngayon ay matangkad na at nakasuot ng suit, na katulad na ng sa kanyang ama, ay nakangiti sa amin. Proud of you, Mama, Papa. Seryoso ngunit may pagmamalaki, sabi ni Liam. Mayabang na ang kanyang tindig, eksaktong-eksakto sa tindig ng kanyang ama noon. Ngunit hindi lang si Liam ang nandoon. Sa tabi niya, karga ang aming tapat na kasambahay ay ang isang 4 taong gulang na batang babae na may malalaking mata at kulot na buhok, si Alexandria, ang bunso naming anak na ipinanganak sa gitna ng kapayapaan na totoong pagmamahal. Kinawayan niya kami ng kanyang maliliit na kamay. Go Papa! Go Mama! Nang umakyat kami sa entablado at tanggapin ng tropeyo, si Ethan ang humawak ng mikropono. Tumingin mula at muli siya sa akin bago hinarapan daan-daang tao sa aming harapan. Ang parangal na ito hindi lang para sa akin o sa kumpanya. Panimula ni Ethan, ang kanyang boses ay buo at may pamilyar na otoridad. Para ito sa pangarap na itinayo namin mula sa wala. Maraming taon na nakalipas, akala ko nawalan na ako ng direksyon na mawala ang aking imperyo. Ngunit, natutunan ko na ang totoong imperyo ay hindi nasusukat sa taas ng building ng kumpanya mo o sa dami ng stocks mo sa merkado. Ang totoong imperyo ay ang pamilyang mayroon ka. Ang pamilyang handa mong ipaglaban hanggang dulo. Humarap siya sa akin sa harap ng maraming kamera. To my wife, Avery, thank you for driving through the storm with me. You are and will always be my ultimate destination. Napaiyak ako sa galit ng tuwa.
habang muli kami nagpapalakpakan. Pagkatapos ng gabi ng parangal, hindi na kami sumama sa after party ng mga mayayaman. Mas pinili namin mag-asawa na iuwi ang mga bata. Na makarating kami sa aming tahanan, isang magandang modernong bahay sa tabi ng isang pribadong racing track. Agad na nakatulog ang mga bata dahil sa pagod. Hating gabi na nang lumabas ako sa balkonahe ng aming kwarto. Malamig ang hangin. Katulad ng gabi sa balkonahe ng hotel, 5 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon, wala na ang takot na nararamdaman. Naramdaman ko ang pagtabi ni Ethan sa aking likod. Isinuot niya ang isang makapal na jacket sa aking mga balikat bago ako niyakap mula sa likod. Ipinatong niya ang kanyang baba sa aking balikat. Iniisip mo pa rin ba siya? Mahina niyang tanong. Alam kong ang tinutukoy niya ay si Cassandra. Huminga ako na malalim. Dinalaw ko siya 1 linggo, Ethan. Maayos na lagay niya sa pasilidad. Nakakaalala na siya at huminga siya ng tawad. Umiyak siya. Sabi ko, pinatawad ko na siya matagal na. Hinalikan ni Ethan ang aking pisngi. Mabuti kang ganoon. Karapat-dapat ka sa katahimikan ng isip, Avery. Karapat-dapat tayo rito. Inabot ko ang aking kamay sa kanyang mukha. Hinaplos ang kanyang panga. Salamat, Ethan. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa aking mga labi. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa parehong atraksyon na naramdaman ko sa Vegas, sa shop at sa cliffside. Hinding-hindi ako susuko sa iyo. Kahit sa susunod na buhay. Ikaw at ikaw pa rin ang hahanapin ko, aking racer. Sa ilalim ng liwanag ng parehong buwan na sumaksi sa aming magulong simula, hinandugan niya ako ng isang halik na puno ng pangako ng bukas. Isang halik na nagpapatunay na ang kwentong nagsimula sa isang gabi ng pagkakamali sa Vegas ay tuluyan ng nahanap ang pinakamagandang hantungan. Isang habang buhay na pag-ibig na walang katapusan.